yan pa. Hindi nangangahangad, mga kapatid ko, ni bagkos, mga kapatid ko, ang layunin ng mga tao, nagpapakumbaba na lang. Dahil habang ibinababa mo ang sarili mo, ang Diyos naman ang magtataas sa iyo. Nowadays, itataas ka ng Panginoon. Itataas tayo ng Diyos na buhay. Habang nagpapakumbaba, hallelujah, na tila baga sa paningin ng tao, wala tayong magagawa. Pero tandaan nyo, wala kang magagawa. Kaya nga, pagka wala ka ng magagawa, gusto ng Diyos maging empty ka. Gusto ng Diyos, mga kapatid ko, bababa ka. Gusto ng Diyos, zero ka na upang sa iyong kakayanan at wala ka ng magagawa. Diyos na may magagawa sa iyo. Siya na ang gagawa sa buhay mo. Gusto niya, empty na tayo para makakilos siya sa atin. Amen. Yun ang panungalan ng Diyos. Dahil habang meron pa tayong magagawa, hindi siya kumikilos. Amen. Hindi nyo napapansin. Ha? Habang tayo, mga kapatid ko, dumidiskarte sa sarili nating programa, mga kapatid ko, hindi tayo pinapakialaman ng Diyos. Pero tandaan nyo, mga kapatid ko, that is my faith, mga kapatid. Hallelujah. Habang wala ka na magawa, Lord, wala na kami magawa. Suko na kami. I surrender all. Pag sumuko ka na sa Panginoon, ang Diyos na ang gagawa para sa iyo. At naniniwala ko, He is the amazing God. Woo! Amen! Amen. Yan yung gusto ng Panginoon. Yes. Ha? Di ba mga kapatid, nung wala na magawa si Job, suko na siya, Lord, suko na. Suko na ako, Panginoon. Kaya anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Wala ka na magawa, ako nang gagawa sa iyo. Yun yung dapat eh. Yun yung maganda, mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Pagka nasa tindi na tayo, mga kapatid, wala na tayong masilungan. Saan pa tayo sisilong sa ating Panginoon? Magtiwala na lang daw tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos ang ating pagtitiwalaan, mga kapatid. Basta ang puso natin tapat na sumasamba at naglilingkod sa Panginoon, naging genuine tayo mananampalataya. Kaya natin bumaba, kaya natin magpakumbaba, kaya natin magpatawad, kaya natin umunawa. Who cares kung di gagawin ng ibang tao? Basta tayo ginagawa natin ito para sa tao, kaya para sa Diyos. Hindi para sa tao, kundi para sa ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Yun yung kagandahan, mga kapatid. Kasi nga, mga kapatid, ang pagtawag sa Panginoon is more than, hallelujah, more than being a religious. Marami nagsasabi, I'm a religious people. Religyoso ako. Wednesday, Friday, any day, nasa church ako. Every day, nasa church ako. Pero hindi daw yun. Higit pa raw yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang Panginoon nangungusap, mga kapatid ko, sa mga religious people. Hallelujah. Everybody say amen. Nangusap siya roon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi siya nangusap, mga kapatid ko, doon sa mga tao, mga kapatid, na walang pakialam sa Panginoon o ini-ignore ang Panginoon. Nangusap siya sa mga tao, hallelujah, na kinikilala siya. Na ang pagtawag sa Panginoon, hallelujah, hindi lamang, mga kapatid, pag-reliyon. Kasi, mga kapatid, hindi sufficient yun sa atin ang pagiging religious, mga kapatid ko. Kailangan talaga, mga kapatid, kung sinasabi natin, religyoso tayo, mga kapatid ko, hallelujah, magandang ginagawa natin, pero kung malayo ang puso natin sa Panginoon, hindi rin nakakabuti yun sa atin. Amen. Dapat higit pa roon, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hindi ka niligtas dahil sa mabubuting mong gawa. Iniligtas ka ng Panginoon dahil dapat at karapat dapat kang iligtas. Wala kang magawa, kaya niligtas tayo ng ating Panginoon. Kaya yun yung kabutihan ng ating Diyos sa buhay. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga, paging religyoso, galing dito, mga kapatid. Galing sa puso. Galing sa ating puso, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya nga, ang tunay daw na religion, mga kapatid, ano raw? Napakaganda na sinasabi ng Bible. Ang tunay na religion, mga kapatid, galing talaga sa puso. Nagmamahal talaga, mga kapatid. Iniingatan na walang dungis, na walang dungis, mga kapatid ko. Hallelujah, ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Tingnan nga natin, mga kapatid. Yes. Sa Ephesians ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Ito. Sa Ephesians chapter 5, verse 27. Yun yung naisang Panginoon eh. Pahiyan. That He might present it to Himself glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ayan.
Without blemish. Walang kapintasan, walang kulubot daw, mga kapatid. Hallelujah. So, sa paanong paraan daw ang iglesia may harap, mga kapatid, sa Panginoon, na walang kapintasan, walang kulubot? Itaas daw natin sa verse 26. Anong sinabi niya, mga kapatid? That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ayan. Sa pamamagitan ng salita, yung tubig na mayroong salita, mga kapatid ko, nalilinis ang iglesia ng Panginoon para maiharap talaga. So, napakahalaga ng gampaning papel ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Yun yung maglilinis sa ating mga kapatid. Amen, amen. Para maiharap ang iglesia walang kulubot. Ano ba yung nililinis sa ating mga buhay, mga kapatid? Yung mga hindi nararapat na nangyayari sa ating puso. Yung sama ng loob, yung galit, mga kapatid ko. Yung mga bagay na hindi mabubuti sa ating mga puso. Yun yung nililinis ng Panginoon para maiharap tayo na malinis sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Hindi naman pwedeng harap tayo, mga kapatid ko. Hallelujah sa Panginoon na meron tayong baon-baon sama ng loob. Baon-baon, mga kapatid ko, na paghihiganti. Baon-baon, mga kapatid ko, na kagalitan. Hindi po. Ang pagtawag sa Panginoon, conditional yun, mga kapatid. Sasagutin ka ng Panginoon pagka sincere ang puso mo tumatawag sa ating Diyos sa buhay. Amen! Nais na ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na ang buhay natin ay mamuhay sa genuine na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen. Hindi nagpapanggap. Walang pwede magpapanggap sa harapan ng Panginoon. Kailangan genuine, mga kapatid, hallelujah. Dahil yun ang tinitingnan, tinahanap ng Panginoon sa buhay po natin. Nakahanap siya ng mga mananampalataya. Kaya nga, kilala niya ang kanyang church, kilala niya ang kanyang iglesia na sumasambitla sa Panginoon. Hallelujah. Yung tumatawag sa Panginoon na mayroong sinserong puso, yun lang yung dinidinig ng ating Panginoon. At sa bawat pagtawag natin, sinasagot tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi man agad ang pagsagot, pero naniniwala kung sumasagot ang Panginoon. Sabi nga, God make all things beautiful in His perfect time. In His time. Amen! Yes. Gusto niya maghihanda tayo. Amen. Gusto maghihanda tayo, mga kapatid. Gusto ng Lord, mga kapatid ko, hallelujah, maghihanda tayo. Kaya naniniwala ko, kapag tayong lahat sincere sa ating Panginoon, sa bawat hiniling natin, sa bawat pagtawag natin, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Sa mga pagpapalang inihanda ng Panginoon, inihanda niya yun. Sa mga empty ang puso, inihanda niya yun. Sa mga taong nagpapakumbaba, inihanda ng Panginoon yun. Sa mga taong sumusunod talaga sa kalooban ng Panginoon at mamuhay sa kanyang mga salita. Mamuhay, mga kapatid ko, sa pananalig sa Panginoon. Lahat ng bagay, iasa mo sa Panginoon. Bakit? Dependent tayo sa Panginoon. Amen? Kahit damit mo, kahit pagkain mo, kahit ano pa man, mga kapatid ko, ginagamit mo sa buhay mo, iasa mo sa Panginoon. Dahil kung iasa mo sa Panginoon, ibig sabihin, wala kang magagawa. Siya lang ang may magagawa sa buhay mo. Everybody say amen! Amen. Yan yung importante ngayon sa panahon. Yes. Amen. Yan, naniniwala ko, mga kapatid, ang problema dumarating. Sabi nga, problema ay dumarating, ito'y kayang tanggapin. Ito'y kayang lulutasin. Tanggapin pa, lulutasin pa. Kaya yun, mga kapatid. Because of God. Yes. Kaya natin. Amen. Ha? Ano bang mga bagay, mga kapatid ko, na darating sa ating bilang church ng Panginoon, mga kapatid, asahan natin. At lagi tayong umasa, mga kapatid. Sabihin naman ng tao, mga kapatid ko, hallelujah, mga negatibong bagay para sa ating mga kapatid. Basta ito ang pinapaniwalaan ko, ang sinasabi ng Panginoon, manangan ako sa kanyang mga salita, mamuhay ako sa kanyang mga salita, susunod ako sa kanyang mga salita, hindi ako lalabas sa kanyang mga salita, hindi ako lalabas sa kanyang kalooban, dahil sa bawat pagsunod natin, mga kapatid, sa Panginoon, may kaakibat at pagpapala sa buhay po natin, mga kapatid, na ipinagkakaloob at ipinagkakatiwala din ng Panginoon. Amen! Amen. Amen. Kaya mali yung sinasabi ng tao, mga kapatid. Hallelujah. Darating din, susubukin din yan. Mali yung sinasabi ng tao, mga kapatid ko, hallelujah. Nais ko lang i-correct, mga kapatid ko, yung mga salitang yan. Kasi honeymoon pa kasi bago pa kasi. Ano, wala akong pakialam sa honeymoon. Wala akong pakialam sa bago-bago. As long na sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Laging honeymoon sa harapan ng ating Panginoon. Laging bago mga pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Nandyan siya, hallelujah, para tuparin ang kanyang pangako na hindi nangyari sa iba. Amen. Amen. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Oh, yun na lang yung yun na lang yung tanong ko Maghanap tayo ng church na nagmamalasakit, mga kapatid ko, sa membro. Yun na lang.
Hallelujah. Pag nagmamalasakit tayo sa membro, kapakanan ng kapatiran, mga kapatid ko, for the sake of the people of God, mga kapatid, I don't believe, mga kapatid ko, na ang Diyos, hallelujah, tumitingin sa atin. Bakit? Ang Diyos ka nagmalasakit eh. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Gusto ng Diyos ang tao ang mapahamak. Kaya nga kalingain ang tao. Kaya nga mahalin ang tao. Kaya nga mga kapatid ko suportahan ng tao. Kaya nga turuan ng tao. Kaya nga mga kapatid ko palalahanan ng tao kasi nagmamahal ang Diyos sa tao. Amen. Ayaw nang may mapapahamak. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya hindi pababayaan ang tupa. Everybody say amen. Amen. No sense of direction ang tupa. Yan po yung tupa, mga kapatid. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi nila alam sila tutungo, mga kapatid. Kaya pag walang pastor, magkalat ang tupa. Everybody say amen. Amen. Kaya sino pa tatawag sa Panginoon? Sino pa, mga kapatid, na maglilingkod sa Panginoon? Sino pa, mga kapatid, na sasambitan sa kabutihan ng Panginoon kung hindi tayo genuine na sumasamba sa ating mahal na Panginoon? Yes. Hallelujah. Kailangan ngayon, mga kapatid, sa bawat isang po sa atin, maging malinis ang ating puso. Yes. Yan yung importante. Hallelujah. Kung maaari nga, wala nang lalabas sa ating mga bibig na anumang mga hindi mabubuting salita. Negative. Bagkos, ang lalabas sa ating bibig ngayon ay puro pagpapala. I'm so blessed because of God. I'm so blessed because of God. Dapat ganun. Masaya ako dahil sa Diyos. Masaya ako dahil sa Panginoon na pinaglilingkuran ko. Dahil sa bawat pagtawag ko sa Kanya, sumasagot siya sa akin. Pinapalakas niya ako. Pagka nanghihina ako, minsan, nararamdaman natin yun. Minsan, tinatamad tayo, nanghihina tayo spiritually, mga kapatid ko. Nadi-discourage tayo. Hallelujah, may mga problems tayong nararanasan, mga kapatid. Tumarating yun because we are human. Yes. Amen. Pero pag tumawag ka raw sa Panginoon, nasa Kanya ang kalakasan. The joy of the Lord is our strength. Siya nagpapalakas sa atin. Siya, hindi tayo binibigo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga kung siya ang ating Panginoon, mga kapatid, sabi nga, it requires actual lordship. Kung siya ang Lord natin, mga kapatid, it requires obedience to the will of God. Nire-require talaga niya, mga kapatid ko, ang pagsunod. Lordship means you live for Him. Kailangan mamuhay ka sa Kanya. Kamo at may, anuman ang iyong maranasan, anuman ang darating na pagsubok sa buhay mo, anuman ang problema ang darating sa iyo, pagka siya ang Panginoon mo, sumunod ka lang sa Kanya. Huwag kang lumihis ng daan. Sumunod ka lang sa Panginoon. Don't be discouraged. Don't give up. Hallelujah. Kung siya ang Panginoon mo, kukomplituhin ang Panginoon ang lahat para sa iyo. Hallelujah. Yan yung lordship, mga kapatid. Diba, pagka sinabi mong, ikaw, Lord, ang Panginoon ko, wala kang gagawin kundi, yes, Lord. Amen, Lord. Opo, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Ikaw lang po ang sasambahin ko, Panginoon, dahil siya ang Panginoon mo. Maraming nagsasabi, ikaw, Lord, talaga, Panginoon. Hallelujah. Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Ang dami nagsasabing gano'n. But I hate my brother. Hindi daw ganun. Yes. Mahal kita, Panginoon, pero galit talaga ako sa kanya, Panginoon. Meron ba nagmamahal na meron pang kasamang galit? I love you talaga, pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo sa akin. Hindi nagmamahal. Amen. Pag sinabing Lord, total dependent ka na sa Panginoon. Totally dependent ka na sa Lord. Namuhay ka na sa Kanya, mga kapatid. Ang buhay mo parang nasa langit na. Amen. Amen. Wala ka nang gagawin, mga kapatid ko, kundi sundin, hallelujah, ang gawain mo sa mundong ito, at sundin mo rin, mga kapatid ko, yung pang-spiritual na gawain mo. Ano ibig kong sabihin? Hindi yung mga mundo, ibig sabihin yung gawain mo sa mundo. Nagtatrabaho ka, anong ginagawa mo rito, mga kapatid, namamasyal ka sa mundong ibabaw na ito. Sundin mo yun, mga kapatid. Pero mga kapatid ko, isipin mo na rin na hindi ka na, mga kapatid ko, hallelujah, isang simpleng tao, ikaw na, mga kapatid ko, ay tagalangit, kaya isipin mo na rin yung panglangit. Everybody say amen.
Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Kaya nga importante, Lordship means obedience to the will of God. Amen. Pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Amen.